Magandang araw. General Casimero takot umano si Inoue sa mga totoong malalakas na boksingero. Muling binuhay ng dating 3 Division World Champion na si General Cuadrolas Casimero ang kanyang hamon sa Hapon na si Naoya Inoue. Sa kanyang mga huling pahayag, inalala ni Casimero ang mga lumang palitan nila ng salita tungkol sa hindi matuloy-tuloy na laban nilang dalawa. Sinabi na Casimero na handa siyang makipagsuntukan kahit sa mismong bahay pa ni Inoue maganap ang laban. Wala rin daw siyang problema kahit ang mismong ama ng Hapon ang tumayong referee basta pumayag lang itong lumaban sa kanya. Ayon kay Casimero, noong pareho pa silang may hawak na corona sa 118 pounds bantamweight, gustong-gusto na niyang makalaban ang tinaguriang monster. Bagamat umakyat na si Inoue ng timbang, naniniwala si Casimero na sa 126 pounds featherweight na sila posibleng magkita. Iginiit din niya na kung siya lang ang masusunod ay tatantanan na niya si Inoue. Ngunit ang matinding hiling ng kanyang mga fans na makitang bumulagta ang Hapon ang nagtutulak sa kanya na patuloy itong hamunin. Inakusahan din ni Casimero si Inoue na marunong mamili ng kalaban at pumapayag lamang sa laban kapag sigurado siyang kakayanin niya ang katunggali. Ayon sa payag ni Casimero, ang apat na malalakas sa bantamweight dati rito ay sina Naoya Inoue, Nonito Donaire Jr., Guillermo Rigondeaux, Solani Tete. Iniiwasan umano ni Inoue sina Rigondeaux at Tete dahil sa lakas at delikadong estilo ng mga ito. Pinili umano ni Inoue si Nonito Donaire Jr. dahil lagpas na ito sa kanyang pinakamagandang kondisyon. Binigyang din ni Casimero na siya ang nagpabagsak at tumalo kina Solani Tete at Guillermo Rigondeaux. Dahil dito naniniwala siyang siya na ngayon ang pinakamalakas sa division. Habang patuloy naman umanong natatakot at umiiwas sa kanya sina Donaire at Inoue. Samantala, General Casimero dinemo kung paano niya wasakin si Inoue kapag naglaban sila. Karena siya, kay muan na siya, kanang magpasumbang siya, patay siya, putol niya tinay, kay bali, bang, bali man. Now, mo sumbag mo siya daghan. Counter mo kung hook. Patay siya. Oo, patay mo siya, kaya nga rin mo siya agi. Patay mo siya. Giyera na, Casimero binunyag ang kanyang secret strategy para wasakin si Naoya Inoue. Hindi pa rin nagpapatinag ang Pinoy boxing star na si General Cuadrolas Casimero sa kanyang pangarap na makasagupa ang Japanese undefeated superstar na si Naoya the Monster Inoue. Sa isang kamakailang payag, buong tapang na idinemo ni Casimero kung paano niya tatalunin at wawasakin si Inoue kapag sa wakas ay nagkarap sila sa ibabaw ng ring. Ayon kay Casimero, naniniwala siyang perpekto ang kanyang fighting style para sa estilo ng Hapon. Sinabi niyang may nakahanda na siyang mga tiyak na kontra kapag ginawa ni Inoue ang mga karaniwang diskarte nito sa laban. Kapag nag-cover up umano si Inoue at nagpapasuntok, bagay na madalas nitong gawin sa ibang nakakalaban, planong targetin ni Casimero ang katawan nito. I-body shot natin, putol ang bituka niyan, pananakot ng Pinoy fighter. Kapag naman naging agresibo si Inoue at nagpakawala ng maraming suntok, gagamitin daw ni Casimero ang kanyang malalakas na counter hook para salagin at patigilin ang Hapon. Nag-iwan pa si Casimero ng matapang na hamon kung saan pinapapili niya si Inoue kung ano ang gusto nitong mabali sa laban, ang tadyang ba o ang panga. Bagamat nanatiling bukas ang usapin sa posibleng pagharap ng dalawa, patuloy na nag-iwan ng matinding ingay ang payag na ito sa mundo ng boxing at nagbigay ng karagdagang excitement sa mga tagahanga na naghihintay sa kanilang giyera sa ibabaw ng lona. Magandang araw, sabi ni Casimero kay Inoue, matagal na sana kita tatantanan pero ang mga fans ko gusto ka makita na bumulagta. Casimero muling nanalasa kay Inoue. Sa 126 talaga tayo magkikita, sabi niya. Muling nagpaulan ng matatalim na salita ang dating 3 Division World Champion na si General Cuadrolas Casimero laban sa Japanese pound for pound star na si Naoya the Monster Inoue. Sa isang kamakailang post sa Facebook, ipinaalala ni Casimero ang kanilang naudlot na laban noong pareho pa silang naghahari sa bantamweight 118 pounds division. Kasabay nito, ipinahiwatig ng Pinoy fighter na sa featherweight 126 pounds na lamang magaganap ang matagal nang inaabangang bakbakan nila. Kilala sa kanyang walang takot at makulay na payag, binigyang diin ni Casimero na handa siyang lumaban kahit saang teritoryo o ilalim ng anumang kondisyon. Kahit tatay mo pa ang referee at sa bahay mo pa, walang problema, basta lumaban ka lang sa akin, sabi ni General Casimero kay Naoya Inoue.
Ayon sa post, matagal na niya sanang titigilan ang paghahanap kay Inoue, ngunit ang matinding hiling ng kanyang mga taga-suporta ang patuloy na nagtutulak sa kanya na habulin ang laban. Dahil hawak kasalukuyan ni Inoue ang lahat ng corona sa super bantamweight 122 pounds at mainit nitong kondisyon na dapat ay may hawak mo ng title belt at sunod-sunod na panalo sa Casimero bago siya harapin, napipilitan ng Pinoy fighter na umakyat sa 126 pounds. Bukod dito, mismong si Inoue na rin ang nagpayag na nakatakda na siyang umakyat sa featherweight division sa susunod na taon. Ayon sa hapon, lubos siyang na-excite sa bagong hamon at may layuning muling hakutin at pagharian ang lahat ng belt sa 126 pounds. Dahil dito, upang mapilitan si Inoue na ikasa ang laban kapag umakyat na ito, kinakailangang makasungkit muna sa Casimero ng kampyonato sa featherweight division laban sa mga kasalukuyang kampiyon tulad ni na WBC champion Bruce Carrington, WBA champion Brandon Figueroa, IBF champion Angelo Leo at WBO champion Rafael Espinosa. Dahil pumasok na ang pangalan ni Casimero sa World Boxing Council kung saan siya ay kasalukuyang nakatala bilang number 10 sa featherweight division. Ang WBC ang pinakamalapit nitong daan. Malaki ang posibilidad na ang susunod na laban ni Casimero ngayong Disyembre ay isang title eliminator o di kaya ay direct world title fight upang agawan ng corona ang WBC champion na si Bruce Carrington. Dahil dito, mas lalong nagiging exciting at magandang abangan ang mga susunod na opisyal na update ukol sa kanyang karera. Umakit naman ang libo-libong reaksyon at komento mula sa boxing fans ang naturang payag. Humanga ang marami sa patuloy na dedikasyon ni Casimero na dumaan sa pinakamahirap na daan, ang pagkuha ng panibagong world title belt sa 126 pounds para lamang makatapat ang Japanese superstar. May ilan naman netizens din ang nagdududa kung kakayanin ba ni Casimero ang laki at lakas ng mga kampiyon sa 126 pounds bago pa man makarating kay Inoue. Maging sa 118, 122 or 126 pounds man maganap, nananatiling isa ang tensyong Casimero versus Inoue sa mga pinakamainit na paksang patuloy na nagpapadugtong sa bangga ng Pinoy at Japanese boxing fans. Magandang araw, sabi ni Casimero kay Inoue, matagal na sana kita tatantanan pero ang mga fans ko gusto ka makita na bumulagta. Casimero muling nanalasa kay Inoue. Sa 126 talaga tayo magkikita, sabi niya. Muling nagpaulan ng matatalim na salita ang dating 3-division world champion na si Janriel Cuadralas Casimero laban sa Japanese pound for pound star na si Naoya the Monster Inoue. Sa isang kamakailang post sa Facebook, ipinaalala ni Casimero ang kanilang naudlot na laban noong pareho pa silang naghahari sa bantamweight 118 pounds division. Kasabay nito, ipinahiwatig ng Pinoy fighter na sa featherweight 126 pounds na lamang magaganap ang matagal nang inaabangang bakbakan nila. Kilala sa kanyang walang takot at makulay na payag, binigyang diin ni Casimero na handa siyang lumaban kahit saang teritoryo o ilalim ng anumang kondisyon. Kahit tatay mo pa ang referee at sa bahay mo pa, walang problema, basta lumaban ka lang sa akin, sabi ni General Casimero kay Naoya Inoue. Ayon sa post, matagal na niya sanang titigilan ang paghahanap kay Inoue, ngunit ang matinding hiling ng kanyang mga taga-suporta ang patuloy na nagtutulak sa kanya na habulin ang laban. Dahil hawak kasalukuyan ni Inoue ang lahat ng corona sa super bantamweight 122 pounds at mainit nitong kondisyon na dapat ay may hawak mo ng title belt at sunod-sunod na panalo sa Casimero bago siya harapin, napipilitan ng Pinoy fighter na umakyat sa 126 pounds. Bukod dito, mismong si Inoue na rin ang nagpayag na nakatakda na siyang umakyat sa featherweight division sa susunod na taon. Ayon sa hapon, lubos siyang na-excite sa bagong hamon at may layuning muling hakutin at pagharian ang lahat ng belt sa 126 pounds. Dahil dito, upang mapilitan si Inoue na ikasa ang laban kapag umakyat na ito, kinakailangang makasungkit muna sa Casimero ng kampyonato sa featherweight division laban sa mga kasalukuyang kampiyon tulad ni na WBC champion Bruce Carrington, WBA champion Brandon Figueroa, IBF champion Angelo Leo at WBO champion Rafael Espinosa. Dahil pumasok na ang pangalan ni Casimero sa World Boxing Council kung saan siya ay kasalukuyang nakatala bilang number 10
sa featherweight division. Ang WBC ang pinakamalapit nitong daan. Malaki ang posibilidad na ang susunod na laban ni Casimero ngayong Disyembre ay isang title eliminator o di kaya ay direct world title fight upang agawan ng corona ang WBC champion na si Bruce Carrington. Dahil dito, mas lalong nagiging exciting at magandang abangan ang mga susunod na opisyal na update ukol sa kanyang karera. Umakit naman ang libo-libong reaksyon at komento mula sa boxing fans ang naturang payag. Humanga ang marami sa patuloy na dedikasyon ni Casimero na dumaan sa pinakamahirap na daan, ang pagkuha ng panibagong world title belt sa 126 pounds para lamang makatapat ang Japanese superstar. May ilan naman netizens din ang nagdududa kung kakayanin ba ni Casimero ang laki at lakas ng mga kampiyon sa 126 pounds bago pa man makarating kay Inoue. Maging sa 118, 122 or 126 pounds man maganap, nananatiling isa ang tensyong Casimero versus Inoue sa mga pinakamainit na paksang patuloy na nagpapadugtong sa bangga ng Pinoy at Japanese boxing fans. Samantala, General Casimero dinemo kung paano niya wasakin si Inoue kapag naglaban sila. Karma siya, kaya muhan na siya, kanang magpasumbag siya, patay siya, putol niya tinay, kaya bali, bang, bali man. Now, mo sumbag mo siya daghan. Counter mo kung hook. Patay siya. Oo, patay mo siya, kaya nga rin mo siya agi. Patay mo siya. Giyera na, Casimero binunyag ang kanyang secret strategy para wasakin si Naoya Inoue. Hindi pa rin nagpapatinag ang Pinoy boxing star na si General Cuadrilas Casimero sa kanyang pangarap na makasagupa ang Japanese undefeated superstar na si Naoya the Monster Inoue. Sa isang kamakailang payag, buong tapang na idinemo ni Casimero kung paano niya tatalunin at wawasakin si Inoue kapag sa wakas ay nagkarap sila sa ibabaw ng ring. Ayon kay Casimero, naniniwala siyang perpekto ang kanyang fighting style para sa estilo ng Hapon. Sinabi niyang may nakahanda na siyang mga tiyak na kontra kapag ginawa ni Inoue ang mga karaniwang diskarte nito sa laban. Kapag nag-cover up umano si Inoue at nagpapasuntok, bagay na madalas nitong gawin sa ibang nakakalaban, planong targetin ni Casimero ang katawan nito. I-body shot natin, putol ang bituka niyan, pananakot ng Pinoy fighter. Kapag naman naging agresibo si Inoue at nagpakawala ng maraming suntok, gagamitin daw ni Casimero ang kanyang malalakas na counter hook para salagin at patigilin ang Hapon. Nag-iwan pa si Casimero ng matapang na hamon kung saan pinapapili niya si Inoue kung ano ang gusto nitong mabali sa laban, ang tadyang ba o ang panga. Bagamat nanatiling bukas ang usapin sa posibleng pagharap ng dalawa, patuloy na nag-iwan ng matinding ingay ang payag na ito sa mundo ng boxing at nagbigay ng karagdagang excitement sa mga tagahanga na naghihintay sa kanilang giyera sa ibabaw ng lona.